Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yung tuloy natin yung yung suratun Nazi'at. Inshallah. Si mga sumunod na na ayah. Alit kasi ng sulat dito sa yung Arabic eh. Ito. Meron pa tayong may backup tayo na libro. Inshallah. Sumunod na ayah. Aantum asyaddu khalqan amis sama banaha? Kayo ba ay mas mahirap likain kaysa sa langit na itinayo ni Allah subhanahu wa ta'ala? Aantum asyaddu khalqan amis sama'u banaha? At yung iba pang mga aya na kasunod nito. So dito sa aya na ito, yaqulu ta'ala muhtajjan. Uy, ano nangyari? Sige, doon na. No, sabi mo, mga labubo na. Kanina cute pa eh, ngayon namukha ng labubo. Grabe yung labubo na yun, 40,000, 50,000. Ang pangit naman. Nakita niyo na yun, yung mga manika. Meron na nga rin sa bayan yung mga fake, pero yung mga original, grabe. Isip ko naman, nagustuhan ng mga tao rito. Yung mga mayaman yung nagpapauso nun. Walang paggagamitan ng pera. So, si Allah daw, yaqulu ta'ala, muhtajjan ala munkiril ba'ath fi adatil khalq. Ba'da bud'ihi, aantum ayuhan nas asyaddu khalqan amis sama'u. So, ito raw ay, kumbaga, pagtugon ni Allah na kumbaga tugon niya sa sino mang tumatanggi sa pagkabuhay muli matapos na likain ni Allah. Kumbaga nagdududa sila na mabubuhay muli ang mga tao at magkakaroon muli ng bagong pagkakalikha, ibig sabihin pagkabuhay muli matapos na simulan nito ni Allah. Ngayon sabi ni Allah, kayo ba, ibig niya sabihin yung mga tao, ay mas mahirap likain kaysa sa langit? Pero nga, ang ibig sabihin niya dito, ya'ni, balis sama'u asyaddu khalqan minkum. So, inaakala ninyo, kayo ba ay mas matinding, mas mahirap likain kaysa sa langit? Pero nga, ang katotohanan niyan, kumbaga, tanong na meron ng sagot. Kasi sinagot na ni Allah sa ibang aya itong tanong na ito. Doon sa surah Ghafir, sinabi ni Allah, lakhalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Katiyakan ng pagkakalikha sa kalangitan at lupa ay mas matindi kaysa sa pagkakalikha sa mga tao. At merong iba't ibang mga dahilan dito. Siyempre, pangunahin dito na unang nilikha yung kalangitan at ang lupa. Wala pang tao. Ibig sabihin, mabubuhay ang kalangitan at lupa ng walang tao. Pero ang tao hindi mabubuhay ng walang kalangitan o walang lupa. Mawala nga lang ng konti yung mga bagay dito, di ba? Magbago yung hangin na merong 70% nitrogen, 6% oxygen. Magbago yung yung percentage. Delikado para sa tao. Kahit nga yung di ba, yung scuba, halimbawa yung scuba. Yung pinangbabrush. Scuba. Scuba pag nagda-dive, di ba? Self-contained underwater breathing apparatus. Acronym yun actually. Actually, nangyayari doon, pag magda-dive ka, hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng basta-basta lang magda-dive tapos sa ahon. Kasi kapag napunta ka sa ilalim,
Kasi yung laman ng tangke na yon, kung ano yung hangin dito sa ibabaw, nitrogen din ang mas marami. Ngayon kapag ang tao nasa subject sa high pressure, kasi ilalim ng dagat, mabigat na yung pressure doon, naiipit na yung buong katawan mo. Sinisip-sip ng katawan yung nitrogen ng dugo. Kung nandito tayo, hinihinga lang natin palabas din eh. Kung magkakasama nung walang epekto sa atin eh. Ngayon naiipon yung nitrogen sa dugo. Ngayon kapag bigla kang aahon, yung nitrogen may iwan sa katawan mo. Yun magkakaroon ng epekto sa katawan na masamang epekto. Kaya nga yung mga diver, pagkatapos silang umahon, o dahan-dahan silang umaahon eh. Ilang minuto muna, ganito, angat 10 meters, angat 10 meters, angat 10 meters, dahan-dahan. Tapos pagdating nila sa barko nila, meron silang tinatawag na hyperbaric chamber. Nandun sila. Doon sila mananatili ng mga ilang oras hanggang sa dahan-dahan i-release yung air pressure para matunaw, malusaw dahan-dahan yung nitrogen na nasa dugo nila. Kasi kapag hindi nalusaw, mamatay din sila, malalason sila. Ganun yung mangyayari. So, mas matindi yung pagkakalikha sa kalangitan at lupa. Kalangitan nga binanggit dito eh, yung langit pa lang importante na, lupa. Oh, pinagpuputol ng tao yung puno. Ano nangyari ngayon? Metro Manila, grabing init. 'Di ba? Tapos pollution, grabe. So mas matindi yung mas matindi ang pagkakalikha sa kalangitan at lupa. Gayun din sa Surah Yasin verse 81, awalaysa alladhi khalaqa samawati wal ardi qadirin ala an yakhluqa mithlahum. Ang siya bang lumikha sa kalangitan at lupa ay walang kakayanan na lumikha ng katulad nito, ng katulad ng kalangitan at lupa. Hindi ba niya ito kaya na likhain uli? Kumbaga. Kasi 'di ba, yung naunang mga aya, itinatanggi ng mga tao na kaya ni Allah na buhayin muli ang mga tao. So ibig sabihin dito ni Allah, yung ang mas mahirap likhain uli, kaya ni Allah na likhain uli yung kalangitan at lupa. Kayo pa kaya na tao na mga mayayabang, kumbaga, kayo pa kaya mas madali kayo likain kaysa sa kalangitan at lupa. Bala wa huwal khallaqul alim. Khallaq, ano nito? Kumbaga, muli superlative. Khalik, di ba? Tapos khallaq, mas matindi na tagapaglikha. Bagkus siya ang matinding tagapaglikha, pinakamatinding tagapaglikha, at pinaka maalam. Dito nga translation, di ba? Supreme Creator. Si Allah. Siya ang supreme, pinakamatindi na tagapaglikha. Kung meron mang iba pang tagapaglikha, pero nag-iisa lang siya talaga na tagapaglikha. Si Allah subhanahu wa ta'ala. At ganyan din sinabi niya, di ba? Doon sa aya, aantum masyaddu khalkan amis sama'u banaha. Yung banaha, fassarahu biqawlihi rafa'a samkaha fasawaha. So yung banaha dito, yung pagkakalikha o pagkakatayo ni Allah sa kalangitan at lupa. Banaha kasi, di ba yung building sa Arabic tawag bunyan? Ang paraan ng pagtatayo ng building, ang proseso ang tawag bina. So yung bana, ano ito? Fi'il o isim? Banaha? Fi'il. Banaha. Itinayo niya. Di ba? Aanto masyaddu khalkan amis sama'u banaha. Kayo ba ay mas matindi na likhain o mas mahirap na likhain kaysa sa langit na itinayo niya? Banaha, itinayo niya. At ang pagkakatayo ni Allah, ito, rafa'a samkaha fasawwaha, ay ja'alaha aliyatul bina, baidatul fana, mustawiyatul arja, mukallalatun bil kawakibi bil laylati ad-dhulama. So dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala yung paraan ng pagkakalikha niya sa kalangitan at lupa, na ginawa niya itong kumbaga napakataas at napakalawak ng espasyo, kasi yung kalangitan nakapaligid sa mundo eh.
Hindi lang ito nasa ibabaw natin, nakapag doon wala ng langit. Hindi, nakapaligid sa atin yung langit. Nakapaligid sa atin yung langit. At ito ay merong, kumbaga, pare-pareho na sulok. Wala itong kanto. Kumbaga, pantay na pantay. Walang parte nito yung masabi nating mababa o mataas. 'Di ba? Ang langit, saan man tayo manggaling, ganun yung taas niya. Mula sa sea level. Kumbaga yung ano, sabihin na lang natin yung ano, 'di ba, yung atmosphere. Nasa mga ilang libong meters mula sa sea level. Nasaan ka man. Nasa Pacific Ocean ka man, nasa Atlantic Ocean ka man, pare-pareho yung kanyang taas. At ito ay pinalumitian ni Allah ng mga kawakib. Yung kawakib dito, sa translation, mga bituin. Pero yung kawakib kasi pwede rin mangangahulugan ng mga ibang planeta na nakikita natin sa mundo na maliwanag na parang bituin. Halimbawa, Venus, nakikita natin siya. Jupiter, nakikita natin dito sa mundo sa gabi habang ito ay madilim. At hindi sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa agtasya laylaha wa akhraja duhaha, ay ja'ala laylaha mudliman aswadun halikan wa naharuha mudian musyrikan niran wadihan. So yung agtasya laylaha wa akhraja duhaha, ang ibig sabihin nito na dinulot ni Allah ng gabi daw na ito ay mudliman, madilim na kulay itim. Kulay itim ang gabi. Kung walang ilaw, walang liwanag, itim lang talaga yung makikita natin. Walang ilaw ng bituin, walang ilaw ng buwan, ba maulap masyado sa langit, tingin tayo sa langit, itim lang yung makikita natin. O dito rin sa mundo, kung walang kuryente, walang merong ilaw, walang alitap-tap, itim lang talaga ang makikita natin. Sa dinulot niya nito nga, napakaitim nga. At yung araw, dinulot niya na maging napaka liwanag, nagniningning, at kumbaga malinaw. Malinaw na ibig sabihin, nagdudulot ito na makita natin ang mga bagay-bagay na hindi natin nakikita sa gabi. Kahit gaano kadilim ng araw, mas madilim pa rin ang gabi. Diba? Kasi minsan magiging madilim yung araw, diba? Diba ngayon, overcast. Hindi natin nakita yung sunrise kasi maulap. Pero kahit gaano kadilim ang araw, yung pinakamadilim na araw na nakita ko yung yung pumutok yung pinatubo. Naalala mo yun, Ahmad? 91. Nasaan ka nun? Bicol. Sa bagay, ilang pa-baby ka pa nun. Umabot pa sa inyo, di ba? Ang dilim nun, tanghali. Ang dilim, akala mo Maghrib. Yung dilim kasi yung ash ng ng pinatubo. Ang lawak ng narating niya, halos buong Pilipinas tinakpan niya. Tanghaling tapat ang dilim-dilim. Pero hindi umuulan. Talagang kulimlim lang talaga, abo. Tapos yung abo, natabunan ng mga bubong Tapos pupasok na ng mga bahay. Tapos yung iba, sobrang bigat ng abo na naipon sa mga bubong nila, nagbagsakan yung mga bubong. Sobrang bigat. Matindi yung pinatubo nung nakaraan. Pero kahit yun, mas madilim pa rin yung gabi. Kumbaga, kahit yung araw na yun na madilim pa rin ang gabi. Sinabi ni Ibn Abbas, agtasya laylaha wa adlamahu. Agtasya, kumbaga, dinulot ni Allah na magiging madilim. So, sinabi niya na dinulot niya ito na magiging madilim. Agtasya laylaha, ibig sabihin adlamahu, dinulot niya maging madilim. Wakada qala Mujahid wa Ikrimah wa Sa'id bin Jubair. So ganito yung sinabi ng iba pang mga mufassiru na kabilang sa mga sahaba. Wa jama'atun kathirun, at iba pang mga katulad nila. Wa akhraja duhaha ay anara naharuha. Dinulot ni Allah, ibig sabihin ng akhraja duhaha, at pinalitaw ni Allah ang liwanag nito. Ibig sabihin pinalitaw ni Allah ang liwanag ng umaga. Anara naharuha. Wa qawluhu ta'ala wal arda ba'da dhalika dahaha. Yung wal arda at ang lupa pagkatapos nito ay dahaha. Dahaha ibig sabihin ay kumbaga
ginawa niyang malapad. Kumbaga, matapos siyang banggitin yung pagkakalikha sa kalangitan at lupa, at tinulot niya ng gabi ay maliwanag, gabi ay madilim at ang araw ay maliwanag. Habang nililikha niya ang mundo, dinulot niya na ang lupa ay maging malapad. At ang tafsir dito, yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa anong sura ito. Doon din sa pagkatapos niya, akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Na dinulot ni Allah na lumitaw mula rito ang tubig nito na pinandidilig at ang mga pastulan nito. Na dito nga, وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي سُورَةِ السَّجْدَةِ أَنَّ الْأَرْضَ خُلِقَتْ قَبْلَ خَلْقِ السَّمَاءِ وَلَكِنْ إِنَّمَا دُهِيَتْ بَعْدَ خَلْقِ السَّمَاءِ. So sinasabi, ang lupa daw ay nilikha bago pa yung kalangitan. O yung langit pala. Bago yung langit ng mundo. Yung parang hindi tayo malilito. Samawat kasama yung outer space. Pero pag sama, yung langit ng mundo. Pero sabi sa tafsir, nauna raw nilikha ni Allah yung lupa, yung planet Earth, bago pa man yung langit nito. Yung langit ng mundo. Which is scientifically tama. Naunang nabuo yung landmass ng planet Earth bago ito magkaroon ng atmosphere. Bago ito nagkaroon ng atmosphere, yung kung saan naiipon yung hangin na hinihinga natin, yung mga ulap. Naunang nagkaroon ng landmass. Tapos ang nangyari kasi, nabuo yung landmass, merong gravity yung Earth may sarili siyang gravity, di ba? So hinihigop nito yung iba't ibang mga materyales mula sa langit, mga asteroid, mga bumagsak dito. At sinasabi pa nga ng mga scientists, maaring yung tubig, bukod sa bakal, galing talaga ng outer space. Bumaba lang dito. Kasi yung mga comet na yung umikot-ikot sa solar system, tubig yung laman nila Yellow. Tubig. So talagang, kung scientifically, pag mumuni-munihan natin mga sinasabi sa Quran, so binaba ni Allah galing sa langit yung kung ano mang meron dito na nagdulot na magkaroon ng buhay dito na wala sa ibang mga planeta. Sa Venus wala namang naiulat na bagay na may buhay, di ba? Sa Mars meron pelikula yung Martian, pero hindi totoo yun. Sabihin pala Ustad, yung planeta, ilan ang planet nga rin yan? 8. Ilan ba, Choco? Jesus. Yung Pluto ba planeta pa rin, di ba? Hindi na? Nag-explode na yun. Pero may Na-demote? planet po ata dun. Sabihin, natuklasan na yun, pero baka mas marami pang ganun na klase. Oh, marami pang planeta. Kahit sa labas ng solar system, marami pang planeta. Kasi ang definition ng planeta, una, landmass siya. May density, merong gravity, tapos umiikot sa isang araw, nagre-revolve. Ganon. So titingnan natin to, tama nga, unang nilikha ni Allah yung lupa bago yung langit. Unang nilikha ni Allah yung lupa bago yung langit. Pero ginawa niya itong patag pagkatapos na lang na malikha ang langit. Pagkatapos na malikha ang langit, which is posible rin. Posible rin na kumbaga kasi nung una, yung unang parte ng buhay ng Earth, di ba? Volcanic siya masyado Maraming bulkan. Kakaputok ng mga bulkan. Di ba? Napapatag siya dahan-dahan kasi dumadali yung lava napatag siya ng napatag. Kaya naging lumapad siya kumbaga. Hindi siya katulad ng puro bulubundukin lang na lugar na katulad sa mga asteroid. Yung buwan, bulubundukin yung buwan may pataas pababa yun, hindi yung patag na katulad sa lupa. Yung habang tumatagal, nagbabago-bago talaga. Magbabago rin, tama. Yung di ba yung sa plate tectonics? Yung mga sa plate tectonics, yung mga continent gumagalaw, mga ilang sentimetro taon-taon. May mga nagbabanggaan, may naghihiwalay, na nagiging dahilan yun ng nagkakaroon ng malalakas na lindol. Yun, mga ganong bagay. Yung disyerto din, posibleng lalawak, lalapad. Dati nga daw yung theory na Pangea yung Pangea.
Yung lupa magkakadikit. Magkakadikit tapos nagkakaiwalay na lang nung kwan. Mm. Nagkaroon ng kwan tectonic. Kaya nga kung titingnan mo, yung theory nila na yun, very plausible Kasi kung titingnan mo yung mapa, di ba yung hiwa-hiwalay yung Africa, Saudi Arabia, India, kung pagdidikitin mo yun, halos parang puzzle sila Opo. Magiging ganun sila, magiging isa. Kaya possible talaga yun. Pero yung paglapad ng lupa, nauna siya talaga sa langit, alhamdulillah. Duhiyat ba'da khalqis sama. Bima'na annahu akhraja ma kana fiha bil quwwati ila al fi'li. Na ganun din yung akhraja minha ma'aha wa mar'aha, at pinalabas ni Allah mula rito sa lupa ang tubig nito. Ibig sabihin pinalabas niya ito ng may malakas na puwersa. At ito yung sinabi nga ni Ibn Abbas, at ganyan din ito yung sinasabi ni Ibn Jarir na mas pinapaboran niya na pananaw. At yung sumunod, wal jibala arsaha, dinulot ni Allah na ang mga bundok ay maitanim ng matatag, permanente. Sa katulad ng suratun Naba, di ba? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Na yung hindi ba dinulot ni Allah na ang lupa ay magiging malapad at ang mga bundok ay parang pako. Ganun nga talaga yung pako na nakabaon sa lupa, katulad din ng bundok. Kasi yung bundok pala parang ngipin. Di pag binunot yung ngipin, yung ugat pala niya mas malaki pa sa ngipin. Malalim pa yung ugat niya. So, ganun din yung bundok. Meron siyang ugat, alhamdulillah. Nainga dito, yung waljibala arsaha, ay karraraha, wa athbataha, wa akkadaha, fi amakiniha, wa huwa al-hakimul alim. Kasi Allah, siya daw ay nagdulot na ito ay maging matatag at matibay, at dinulot na doon lang siya manatili. So, walang bundok na gumagalaw, kumbaga, at sa mga pagyanig, kumbaga yung mga bundok din yung kumbaga nagpapastable sa mga bagay-bagay. Yung nangyari sa Baguio noon, yung 1990, di ba, bundok naman yung Baguio. Bakit ang daming gumuhong Kasi problema sa Baguio noon, mining. Tsaka yung construction noon kasi, iba pa yung building code noon Ngayon mas mahigpit ang building code pagdating sa mga mga building. At yung huling aya, ngayong araw inshallah, mataan lakum walian amikum. Lahat ng ito, yung binanggit ni Allah kanina, lahat-lahat yun. Langit, lupa, tubig, pastulan, lahat ng ito ay panustos para sa inyo at para sa inyong mga pastuling hayop. Ay dahal arda faan baa uyunaha. Si Allah, pinatag niya yung lupa at pinalabas niya rito yung mga bukal nito at mga balon. Wa adhara maknunaha. At pinalabas ni Allah subhanahu wa ta'ala mula rito ang mga maknun, yung mga nilikha dito. Iba't ibang mga papakinabangan. Wa ajra anharaha. At pinalitaw yung mga ilog nito. Wa anbata zuru'aha wasjaraha wa thamaraha. At pinatubo ni Allah yung mga pananim, mga sinasaka, mga puno at mga bunga. Wa thabita jibalaha litastakirra bi ahliha wa yakirra kiraraha. At ang mga bundok ay pinatatag niya upang maging matatag din yung mga nakatira rito. Hindi sila basta-bastang yayanagin. At mananatili ito sa pagiging matatag. Kullu dhalika mataan likhalkihi walima yahtajuna ilayhi minal an'amil lati yakulunaha aw yarkabunaha muddatu ihtiyajihim ilayha fi hadhihi dar. So ang lahat ng ito daw ay mga panustos para sa pakinabang ng mga tao at yun din para sa kanilang mga pastuling hayop sa anumang kailangan nila, kakainin man ito o sasakyan nila, na kapag kakailanganin nila ay nariyan lang sa mundo na ito, alhamdulillah. Hanggang sa dumating na ang dulo ng panahon
ila an yantahi al-amad wa yankadi al-ajal. Hanggang sa dumating na ang dulo ng panahon at ang itinakdang panahon ng araw ng paghuhukom at pagkagunaw ng mundo. Alhamdulillah. So ito yung sumunod na bahagi ng Suratun Nazi'at. Inshallah pa isang isang bahagi na lang yung pagtalakay natin. Inshallah yung tungkol na doon sa as-sakha. Wa idza ja'atis sakha at tamatul kubra pala. Sa abasa pala yung sakha. Wa idza ja'atit tamatul kubra, may kinalaman na naman ito muli doon sa pag-ihip sa trompeta at araw ng paghuhukom. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.